paligid o sa buhay natin, ang Panginoon ang nagtatanim ng kapayapaan at kalakasan sa ating mga puso upang tayo'y patuloy na humarap at pagtutumpayan ng bawat araw. Nararapat lamang na ibalik natin ang pinakamainam, ang pinakamataas na mabulit pagsamba sa Panginoon. Ay, wala, may siya.
sandiganan, hinaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Pagtigas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Magbukat ng pagsamba sa puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso. Pagkat nakasyo ang dagat, tuloy ang awit, tuloy ang gano'y at ito'y walang hubad. Pag-ilong ng papulian, hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy ang awit para sa'yo. Umuusap ulan, umagos at halos manunod na. Umihit ang hangin, pinihit na ako ay itumba. Pinalot na di marami, kinapos ang liwanag. At tiniwala ko'y hindi napipihan. Ang nakuwa'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Pagtigas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Magbukat ng pagsamba, sabay-sabay po tayo mga tuloy ang awit, sigaw ng aking puso. Pagkat nakasyo ang dagat, tuloy ang awit, tuloy ang gano'y at ito'y walang hubad. Ang ilog ng kapulian, hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso. Pagkat lakas mo ang dagat, tuloy ang awit, tuloy ang gano'y at ito'y walang hubad. Ang ilog ng papulian, hindi mapipigil, hindi matutuloy, hindi mapipigil, hindi matutuloy, hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy ang awit para sa'yo. Oh yes, Lord Jesus, napakasarap umawit ko rin sa'yo, Panginoon. Oh yes, Lord Jesus, we glorify your name. Napakasarap umawit at sumayaw sa Panginoon. Grabe! Yung lakas na hindi natin alam na nandito pala sa katawan natin, kaya pala natin ibigay ng ganun sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa mga awit, 42 verse 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Oh yes, Lord Jesus.
Lumalabig ang aming puso, Panginoon. Nagsusumamo kami, Panginoon. Natinggin mo ang aming tinig, Panginoon. Natanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng iyong ginawang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Oh yes, Lord Jesus. We continue to the most praises, the highest praises of them all, Panginoon. Oh yes, Lord. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong tinahin, tulog ng salamat, Panginoon. Salamat, oh Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas
ang dalisay na tubig kung kaya't kami hindi na mauuhaw pa, Panginoon. Ikaw ang aming tinapay ng buhay, Lord Jesus. Kami patuloy na didikit sa iyong ugat, Panginoon. Oh, yes, Lord Jesus. Bagamat ang aming puso ay nababasag, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagpapagaling dito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na bumubuo nito, Panginoon. Oh, yes. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luho at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay.
presensya, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat tao sa kwarto ito, Panginoon. Maghari ka sa barangay namin, Panginoon. Maghari ka sa lugar namin, Panginoon. Maghari ka sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maghari ka sa buong mundo, Panginoon. Tunay na makikita ng lahat ang iyong kadakilan, ang iyong katapangan, at ang iyong kabutihan, Panginoon. Itinataas ka namin, Lord Jesus. Itinataas namin ang iyong pangalan, Lord Jesus. Let us rejoice, Lord. Let us praise you and let us shout His praise. Oh yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for being our God, Lord. Thank you for being our friend, Father. Thank you for being our Father. And thank you for being our Holy God. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinadakila, Panginoon. Salamat. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng lahat, Panginoon. We praise you, Lord Jesus. We bring all the glory is worthy of your name, Panginoon. Oh yes, we praise you, Lord Jesus. We glorify you, Panginoon. And we thank you. Father God, we thank you, O Lord, for this morning again, O Father God, O Lord, for a new life na ipinakalab niyo po sa amin. Even, Father God, sa aming kalakasan. Isa kang napakabuting Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinupurit, pinasasalamatan sa lugar po ito, Ama. At ako, Ama, humingi po ako ng iyong pag-guidance, Father God, to the guidance of the Holy Spirit, Father God, O Lord, na ang bawat salitang lalabas sa ating bibig, Panginoon, ay mga salitang may kapangyarihan at pinahintulutan niyo po lamang. Ama, maraming salamat o Lord. Sa iyo po ang karangalan, kapurihan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming sama-samang dalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo kay San Santong Espiritu. Amen. Good morning po. Makakaupo na po ang bawat isa. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Amen. Sabi po ng inawit natin kanina, bumuhos ang ulan at alos apoy malunod na. Dahil sa ginawang substandard. Substandard sa mundo, pero sa Diyos, hindi ka kailanman mabibigo. Amen? Yung mga sa mundo lang yan. Subalit yun sa Panginoon, bumuhos man ang ulan, halos malunod na tayo sa mga problema. Hindi yan katulad ng mga ginawa ng mga ginagawang flood control dito sa Pilipinas. But, yung ating Panginoon ay Diyos na napakabuti, Diyos na sa kabila ng mga unos ay nariyan po at tayo po ay laging kanyang kinakalinga. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito ay matatagpuan po sa 1 Peter 1:3-9. Sabi po dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki at habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira at walang kapintasan at di kukupas na ihinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasang nakahanda, ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit sa mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurian, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya iniibig nyo.
Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Purihin po ang Panginoon. Wala naman po ditong foreigner, ano? Di ko na po babasahin yung English, no? Lagi lang po kami naghahanda ni Pastor Ola ng pag nabibigla po kasi kami mga foreigner na dumarating. Pero hindi ko na po babasahin yung English translation. Ano po? At ang ating pong key verse sa umaga pong ito ay yung verse 6 po. Sabi po dyan, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. The Epistle of 1 Peter was written by Apostle Peter, of course, no? Doon po ito sinulat niya sa mga suffering Christians in Asia Minor, just to encourage po yung kanila pong pinagdadaanan, po, para po makita po nila na sa kabila po ng kanilang mga pinagdadaanan, ay naroon po yung pangako ng Diyos, yung comfort na nagbibigay po sa kanila, na sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, ang Diyos na nangako sa kanila ay tapat at kailanman yung kanila pong pinagdadaanan na hindi po nalilingid sa ating Panginoon. At sa ating po ngayon as a Christian in our generation today, no? Maaaring mayroon po tayong mga pinagdadaanan, mas mahigit pa, hindi po natin pwedeng i-compare ang bawat pinagdadaanan ng isa at sasabihin natin, ako nga, dumaan ako sa ganito. No? Iba-iba po yung level ng nararanasan natin. Kahit po Christian tayo, no? Sabi ko nga, huwag tayo maniwala sa prosperity gospel. No? Kundi tayo po ay maniwala sa mga pangako ng Diyos, in spite of sufferings, in all circumstances of our lives, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Bakit nga po ba? The reason why we can still rejoice, even in the various trials and sufferings, as a Christians, katulad ng paalala ni Peter doon sa mga naunang Kristiyano, in spite of their circumstances, sabi ni Peter, patuloy tayong magalak sa ating Panginoon. Ano ba ang mga dahilan? Nasa kabila na tayo may iba't ibang pinagdadaanan. Hindi po tayo exempted. Even though we are Christians, we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord. But we are not exempted doon sa mga sufferings and trials in life. Pero, bakit kailangan sa kabila ng ating mga pinagdadaanan na mga sufferings, mga trials in life, as a Christian, ay kailangan pa rin po nating maging magalak sa ating Panginoon. Una, sabi po dyan, maaari tayong magalak kahit sa matinding pagsubok at kahirapan dahil ang pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaaliwan. Dahil halos lahat ng pagsubok na nararanasan ng isang Kristiyano ay para sa ating ikabubuti at ikalalago. Iba't iba man ang pinagdadaanan natin. Subalit isang katotohanan na yung ating pong mga pinagdadaanan yan as a Christian, katulad ng pinag-aaralan natin noong Sunday, no? Pwede niyang convert ng Panginoon for our own good. No? Para sa ating ikabubuti. No? Sabi po dito sa verse 3 ng ating teksto, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan na ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Buhay na pag-asa. Yung sabi dito, di ba? Dahil sa laki ng habag ng Diyos sa atin. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung circumstansya, no? Ano man yung mga nararamdaman natin, iniyak natin sa Panginoon, bakit nagkaganito? Subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, napakadakila ng kanyang kahabagan. At yung pangako niya, hindi yun magbabago. Ano mang circumstances ang pinagdadaanan natin, yung pangako ng Diyos, hindi yan magbabago.
Hindi niya dadalhin ang isang anak niya sa ikasasama o sa kapapahamak niya. Kahit na gaano nakikita natin yung sitwasyon, bakit ganito ang aking pinagdadaanan? But, yung pangako ng Diyos, ang kanyang kahabagan, kukunin ka niya at ilalagay ka. Sa bandang dulo makikita mo, ito pala ang plano ng Diyos sa akin. Sabi po ng verse 7, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy, papupurian, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Huwag tayo magtaka minsan. Dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Take note of this. Ang Diyos hindi po siya nagpapadala ng pagsubok para ikaw ay mapahamak. Nasa mundo po tayo na hindi perfect. May mga pinagdadaanan tayo, Kristiyano ka man o hindi. Sa mundong ito, hindi ito perfecto, hindi ito langit. Kaya kahit tayo mga Kristiyano, dadaan sa mga pagsubok, sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Subalit ang lamang ng Kristiyano, na sa kabilang yon, pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin upang subukin tayo mismo, upang ang ating mga pananampalataya ay lalo pang tumatag sa gitna ng mga pagsubok. At magagamit natin yan upang lalo nating makilala at maparangalan ang Diyos. Na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, mayroon pala tayong Diyos na kailanman hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Romans 8:28, sabi po dito, and we know that in all things God's work for the goods of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito yung sinabi po ni Pastor Olan last Sunday, no po? Na alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. No? Masama man ang nakikita natin sa sitwasyon, subalit kino-convert ng Panginoon yan upang yung layunin ng Diyos sa ating buhay ay maging matagumpay. No? Kahit nakikita nating pangit yan, ang sabi dito, dapat ninyong malaman, no? Na dito, na nagmamahal sa atin, na yung mga bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ganun po kabuti ang Panginoon. Lord, bakit ko nararanasan ito? Pero tingnan natin lagi ang kabutihan ng Diyos. Lagi nating tingnan ang kabutihan ng Diyos. Sabi po ng Santiago 1:2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. No? Napakabigat maging Kristiyano, no po? Kaya lagi namin sinasabi, being a Christian, hindi natatapos by receiving Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Kaya sabi dito, ipamuhay natin yung kaligtasan. No? Habang tayo nandito sa mundo, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo. No? Sa gitna ng mga pagsubok na yan, magagalak pa ba tayo? Pero ito po'y Biblia ang nagsasabi. Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, yung pananampalataya natin ay lalong tumatatag. Kaya sa gitna ng pagsubok na yan, ano man ang nararamdaman mo, huwag kang lalayo sa Diyos. Sa halip, in all circumstances of your life, go near to God. Bakit? Mahabagin ng Diyos. Pag lumayo ka, doon mo mararanasan ang walang hanggang kapighatian. Subalit sa kabila ng nararanasan natin sa mundong ito, ang sabi ng Panginoon, come to me. Lahat ng nabibigatan, lahat ng napapagod, lahat ng may pinagdaraanan, sapagkat bibigyan tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. Amen? At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sabi po ng John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan.
Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. My brothers and sisters in Christ, ano man yung dinadala mo, naranasan na ng Panginoong Jesucristo yan. Kaya lahat ng ating nararanasan, nauunawaan tayo ng Diyos. Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, magalak kayong lagi. Baaring magdanas kayo ng iba't ibang mga kapighatian sa mundong ito. Subalit lakasan niyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na yan. Ginawa na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ang pinakamahirap. Kaya may kagalakan tayo. Maaari tayong magalak sa kabila ng mga paghihirap at kapigatian na ating nararamdaman sa mundong ito sapagkat ang nangako sa atin ay Diyos na totoo. At ang pangako ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Amen? Pangalawa po, bakit sa kabila ng kapigatian tayo ay maaari pa rin maging magalak? Maaari tayong magalak kahit sa matinding pagsubok at kahirapan dahil sa pagkatapos ng unos, kasunod nito ay ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng magtatagumpay. Hindi po laging unos. Hindi laging pagsubok. Lahat ng unos ay lumilipas sa buhay ng Kristiyano. At ang kasunod nun lagi, it's a blessing from God. Nandito man tayo sa mundo, may blessing pa rin after of our trials and sufferings. At kahit kunin na tayo ng Panginoon sa mundong ito, nandun pa rin ang pagpapala ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Yan ang katotohanan. After ng mga sufferings and trials, ang kasunod po nun, yung blessing will follow to those who will succeed. Amen? Sa buhay po ni Job, no? Tingnan natin, naglilingkod ang Panginoon, naglilingkod si Job sa Diyos. Napakatapat ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Subalit, itong si Satanas, kaya lang naglilingkod sa iyan kasi pinagpapala mo. Subukan mong alisin ang pagpapala dyan. Kung hindi ka itakwil niyan, dahil kilala ng Diyos ang bawat isa. Kilala ng Diyos si Job, kilala niya tayo, at ang sabi ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Ano sabi niya kay Satanas? Sige, subukin mo yan. Huwag mo lang papatayin, ha? Kung hindi, patay ka sa akin. Huwag mong papatayin. Kasi kilala niya si Job. And after that, nang mapagtagumpayan ni Job, hindi po ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok. No? Kundi si Satanas. Pero yung pagsubok ni Satanas kay Job, ay alam niya, ikinonvert niya, na lalong magpapalalim at lalong tunay na makikilala ni Job sa kanyang buhay kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At sabi po ng Job 42:10-12, after ng kanyang pong pagsubok, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan nito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Biruin niyo po yan. After that, nang magtagumpay si Job sa pagsubok na pinadala sa kanya ni Satanas, nandun yung guidance ng Panginoon. Alam niya at kilala niya. And after that, nung makilala na nakita din Job yung kanyang kahinaan, yung kanyang kalakasan, anumang bagay, sabi niya, sa lahat ng bagay, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. For better or worse, magpupuri pa rin ako sa Diyos. And then, eternal blessing lang ba binigay ng Diyos? Hindi. Habang nabubuhay pa si Job, ibinalik niya
Hindi lang ibinalik, dinoble and triple pa. At binahaba pa niya ang buhay ni Job. Ganun po kabuti ang Diyos. Yes, lahat tayo may pinagdadaanan. Subalit sa lahat ng pinagdadaanan natin, tingnan natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi yan magbabago. Hindi mababago yan ang panahon na nangyayari ngayon. Hindi yan kayang baguhin ni Satanas, hindi yan kayang baguhin ang anumang sitwasyon ng buhay mo. Ang kabutihan ng Diyos ay mananatiling mabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sabi po ng verse 4 ng ating teksto, na nagmamanak tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na ihinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Hindi lang sa lupa ang pagpapala ng Diyos, ito'y aabot sa langit, sa taong patuloy na maglilingkod sa Diyos sa kabila ng unos. Sabi po ng James 1:12, Blessed is the one who persevere under trials, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. No? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang matlampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. No? Praise the Lord. Amen. Seryoso. Nakikinig ang lahat. Walang inaantok. No? Pangako ng Diyos yan. Hindi ko pangako yan. Ang pangako ng Diyos, dito sa lupa at pang walang hanggan. Ang pangako ng mundo, hanggang dito lang sa mundo ang kasiyahan, hindi aabot ng pangwalang hanggan. Subalit ang lahat ng naglilingkod sa Diyos, lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay, ipinagkakatiwala na sa Diyos, mararanasan niya ang lahat ng pagpapala ng Diyos dito man sa lupa, papunta sa pangwalang hanggan. Subalit, isang warning, hindi laging masaya ang buhay sa lupa. Dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok. Dadaan at dadaan tayo. Anumang nangyayari sa mundo, kasama tayo doon. Pag bumabaha sa mundo, bakit may binaba ang Kristiyano? Hindi ba sila iniingatan ng Panginoon? Sapagkat ang mundong ito ay hindi ang ating tahanan. Hindi po ito ang ating tahanan. No? Pangatlo pong dahilan na nasa kabila ng ating pong ay nararanasan, ay maaari pa rin tayong magalak. Maaari tayong magalak kahit sa matinding pagsubok at kahirapan dahil tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito at ang paghihirap ng ating nararanasan ay panandalian lamang. Hindi ito pang walang hanggan. Ang lahat ng naglilingkod sa ating Panginoon, ang dapat nating isaisip, ang mundong ito, lilisanin natin. Hindi tayo dito, manlalakbay lamang tayo. Dahil pagdating ng panahon na tayo uuwi na sa inahandan sa ating palasyo ng Diyos sa kanyang piling. Sabi po ng verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Hindi po tayo, ang Diyos po nating pinaglilingkuran, hindi po sadista. Hindi ka naglilingkod, hindi ka nag-church. May mga church pong nagtuturo ng ganun eh. Kaya ka pinarurusahan ng Diyos kasi hindi ka nag-church. Kaya ka pinarurusahan ng Diyos kasi hindi ka nagbibigay. Hindi po ganun ang Diyos. Ang sabi ng Diyos para sa ating ikabubuti. At ang pagsubok na nararanasan ng Kristiyano ay sa maikling panahon lamang. Pangako ng Diyos. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. No? Hindi daw may compare yung ating nararanasang pagsubok dito sa mundo na ating makakamtan pagdating ng ating buhay
sa piling ng Diyos. Philippians 3:20, "For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ." Kaya lagi nating isipin na may kahirapan man sa mundong ito, sa langit, naroon ang tunay na kasiyahan. Naroon ang tunay na pangako ng Diyos na walang hanggang kasiyahan sa kanyang piling. Amen? Philippians 3:20-21, "Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati." Maaring ang bawat isa, may mga kamag-anak tayo na nakakaranas ng mga sakit, karamdaman na sa tingin natin wala nang kagalingan ito. No? Subalit, sa piling ng Diyos, ang katawang nasisira na yan, ang katawang nagkakasakit na yan, ang katawan na yan, papalitan ng Diyos ng isang bagong katawan na hindi na masisira kailanman. Sapagkat hindi tayo dito sa mundo nakatira. Ang buhay natin dito ay punong-puno ng pagsubok. Pagising natin sa umaga, hindi natin alam kung mayroon tayong isasaing. But the Lord will provide. Hindi natin alam kung anong magigising pa ba tayo sa ating pagkakatulog. But the Lord is the source of life. Lahat ng ating isipin, may katugunan na ang Diyos. Bakit pa tayo mag-iisip ng mga negative things kung sa lahat ng ating mga iniisip, mayroong katugunan ang Diyos? Hindi ko po sinasabing hindi tayo kailangang umiyak. Hindi ko po sinasabing hindi natin kailangang harapin ang mga problema. Part of life. Even you are Christians. Parte ng buhay natin yan. But, nakikita po ba kayo ng namatayan? Bagamat umiiyak, pero makikita nyo sa kanilang puso at kanilang muka ang kagalakan, lalo na pag ang namatay ng kanilang kamag-anak ay may relasyon kay Kristo. Di ba? Amen? Sapagkat alam nila ang patutunguhan ng sinamang sa Diyos ay nagtitiwala. Our earthly life is short compared doon sa ating pangwalang hanggang buhay sa langit. Amen? Pang-apat, maaari tayong magalak kahit sa matinding pagsubok at kahirapan dahil nagiging bahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Sabi ko kanina, yung pinakamahirap ginawa na ni Kristo. Yung ating mga nararanasan na inaalaw ng Panginoon na hirap ng isang Kristiyano, ay nagiging kabahagi tayo kahit sa kaunti. Hindi natin pwedeng i-compare sa paghihirap ng Panginoon na ginawa niya sa krus. Subalit sa mga pagkapigatian, sa mga trials and sufferings in our lives na nararanasan natin, ang sabi dito, maging magalak tayo kahit kaunti man lang ay nagiging bahagi tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. 1 Peter 4:12-13, "Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At maging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat." No? Magalak sapagkat nakikibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo. Huwag daw tayo magtaka kung minsan may mga pagsubok na mamabigat tayong nararanasan. Kapag sinusubok ang ating pananampalataya, huwag daw nating isipin kung ano ang mangyayari sa atin. Ang isipin natin sa lahat ng ito, parte ito ng aking paglilingkod sa Diyos.
Napakalaki ng ginawa ni Kristo sa buhay ko. Papunta ako sa pangwalang hanggang kamatayan, pangwalang hanggang kaparusahan. Subalit ang Diyos, si Kristo Jesus, na isang Diyos nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong pinagdadaanan ko ngayon, hindi ko to pwedeng i-compare, kundi kabahagi lang ito ng hirap at sakit na dinanas ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Biruin mo, Diyos, nagkatawang tao, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sa ibang reliyon, tao lang si Kristo. Pero sa atin, Diyos, nagkatawang tao. Pwede namang gumawa ang Diyos ng panibagong tao. Subalit, mas inibig niya na tayo ay tubusin sa kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Bahagi raw ng ating pagkakatawag na minsan tayo ay dumaraan sa mga pagtitiis. Subalit, dapat natin itong ikagalak sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay ng halimbawa na dapat nating tularan. Napakasarap ng buhay. Sa langit, pero sa kalooban ng Ama. Bumaba siya rito, nag-anyong alipin. Yun ang example. And we, as a Christian, let us follow the example of Jesus Christ. And all circumstances of your life, just serve the Lord. Hindi pwedeng magsuserve lang sa Panginoon pag masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Akala ko dati, hindi pa ako Kristyan, naririnig ko yan. Ang sarap ng, ba't ka nakakanta nila? Samantalang kami, ang hirap ng buhay namin dati. Paano makakanta masayang tunay? Pero nung ako po'y maging Kristiyano, naunawaan ko. Kahit ako may sakit, Lord, gusto ko nang mamatay. Hindi ka pa mamamatay, gagamitin pa kita. Pinagaling ako ng Diyos, nakapag-abroad ako, at ako'y natawag at naglingkod sa Panginoon at hanggang ngayon. Gusto ko nang mamatay. Di ko alam kung ano bang nararanasan ko ito. Ang hirap na ng buhay, nagsisikap ako mag-aaral. Sa pag-aaral ko, bigla ako nagkaroon ng sakit na hindi may paliwanag. Pero nung makita ko yun, nung mapunta ako sa church na to, nang ipanalangin ako at kumaling, nakita ko yung plano ng Diyos. Dito masama, subalit tinransform ng Panginoon sa isang mabuti upang ako ay magamit niya sa kanyang kaluwalhatian. Until now, I remember those days ng aking buhay, ng hirap na aking pinagdadaanan. May sakit na. Ang gusto ko lang naman, makapag-aral, makapagtapos, makapagtrabaho at matulungan ng aking pamilya. Lumagpak pa ako sa isang sakit na hindi may paliwanag. Biruin nyo yun, hindi na normal ang buhay ko. But, sabi ng Panginoon, it's part ng buhay natin. And then pag nakita natin ang kalooban ng Diyos, doon natin makikita, ito pala yung plano ng Diyos sa aking buhay. 2 Corinthians 1:5, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo, ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Lagi daw nating isipin para sumagana sa atin ang kaaliwan, yung ginawa ng Panginoon Hesukristo sa ating buhay. Isipin natin na yung ating mga pinagdaanan ay hindi natin pwedeng i-compare sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya lagi tayong magpasalamat sa kabila ng ay umiiyak. Pagkatapos ng pag-iyak natin, maaalala natin, bakit ba ako umiiyak? Makikita natin na naroon ang Diyos na gumagabay at lalong patuloy tayong dinadala doon, tungo sa hangganan. Amen? Panglima, maaari tayong magalak kahit sa matinding pagsubok at paghihirap dahil ang matinding dahilan ng ating kagalakan ay ang kaligtasang ating tinanggap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang dapat nating ikagalak. Ano mang mangyari sa buhay natin, ligtas na tayo.
Wala kang baon sa bulsa kung ikaw estudyante. Ligtas ka. At hindi po natin may pagkakaila. The Lord will provide. Sabi ni David, wala pa siyang nakita na naglilingkod sa Diyos na namalimos. And then, ang sabi dito, ang dapat nating ikagalak, higit sa lahat ng ating natatamasa sa mundong ito, anuman ang mayroon ka sa mundong ito, ang higit nating dapat ikagalak, sapagkat iiwan natin ang lahat ng mayroon tayo sa mundong ito, ay dapat nating ikagalak yung kaligtasang tinanggap natin sa ating Diyos sa pamamagitan ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Verse 9 ng ating teksto, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. No? Tinanggap na daw natin ang bunga ng ating pananampalataya na kahit sa kaunting panahon maaari tayong dumaan ng pagsubok, subalit dapat tayong magalak sapagkat tinanggap na natin ang bunga ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating buhay. Psalms 119:50, sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang sabi ni Haring David, ang nadama niya ay aliw, naghihirap na, dumadanan sa kahirapan, naroon pa rin ng kanyang kaaliwan. Bakit? Sapagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Ang buhay sa mundong ito ay hindi pang walang hanggan. And how to maintain the joy in our heart? Paano ba natin mamimaintain yon? Na kahit mga sufferings, o sa kasiyahan man, sa kalungkutan man, sa paghihirap man, ay nananatili yung ating kagalakan sa Panginoon. Anong dapat nating gawin? Una, panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi kanina, sinusubok ang pananampalataya ng mga tao, ng mga Kristiyanong dumadaan sa mga pagsubok. And then, for us, to gain the joy of being a Christian, holding on to God's promises sa pamagitan ng ating pananampalataya. Verse 5 ng ating teksto, sabi po dito, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Through our faith, the secret of joy, even in the trials and sufferings, ay sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa pangako ng Diyos. Maaring ganitong pinagdaan-daan natin ngayon. Subalit, lagi nating isipin, ang pangako ng Diyos, hindi ka dyan inilagay ng Diyos para maghirap. Inilagay ka ng Diyos sa kanyang original plan from creation, ang plano ng Diyos ay mapabuti ang sinumang kanyang nilikha. Nasira lang yun nang magkaroon ng kasalanan, nang pumasok ang kasalanan. But kahit ganun ang nangyari sa mundong ito, yung pangako ng Diyos, hindi yan magbabago. No? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, panghawakan natin ang pangako ng Diyos ay para sa aking ikabubuti. Just explore your life, your Christian life. Sa trabaho, pag nahihirapan ka, baka hindi yan ang para sa iyo ng Panginoon. Pray. Sa paghahanap mo ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho. Just pray and ask the Lord, Lord, saan mo ba ako gagamitin? Nung ako po'y naghahanap ng trabaho, ang tagal kong makahanap ng trabaho. Sabi ko kasi sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng trabaho na makapaglilingkod pa rin ako sa iyo. Kasi laki ng ko sa Panginoon Kasi pinagaling niya ako. Nung magtatrabaho ko, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho na walang Sunday. Ako po kasi ay food technologist. Lahat ng food industry, nasisira yan. Kaya 24/7 ang food. Tapos laging may Sunday. But the Lord is good.
Hindi lang Sunday ang binigay sa akin. Yung dating company na pinasukan ko, dati may pasok yun hanggang Saturday. Pero in-extend yung Friday para wala ng Saturday. Biruin niyo po yung ginagawa ng Diyos. No? In-extend yung Friday, itong pasok nyo, kung hanggang 5 o'clock, hanggang 7 o'clock kayo papasok para wala kayong pasok ng Saturday. The Lord is good. Bigyan nyo po ng palakpak ang Panginoon sa ganun. Nakikita natin, panghawakan natin that the Lord is good. Ano mang imposible, nagiging posible. Biruin mo, papasok lang ako, kailangan wala ng Saturday kasi prayer ko. And the Lord is good. And then, sa kabila ng ako'y nagkasakit, nakapag-abroad pa rin ako dahil ako'y pinagaling ng Diyos. Sabi po ng Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya, sapagkat ang nangako sa atin ay tapat at totoo. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Jeremiah 29:11-13, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. Diringgin ko naman kayo. Kapag ginahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. In spite of all circumstances, ang sabi ng Panginoon dito, tumawag kayo sa akin at kayo'y aking pakikinggan at kayo ay aking diringgin sapagkat ang plano ko ay ito para sa iyo. Ito ang plano ko sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, pray to the Lord. Pangalawa, paano natin mapapanatili yung joy in our heart, even in the midst of sufferings? Pagtuunan ng layunin ng Diyos sa ating buhay, hindi sa mga paghihirap. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Nadali kasi natin makita yung sufferings. But, as a Christian, binago na yung ating kaisipan. Lord, ano ba yung layunin nyo kung bakit ko nararanasan ito? Be positive. In spite of that sufferings and trials in your life as a Christian, let us ask the Lord, Lord, ano ba ang layunin mo dito sa pinagdadaanan ko? Alam ko, Panginoon, mayroon kang dakilang layunin upang ako ay makapaglingkod sa iyo at upang ma-change ko yung aking dapat gawin para maayon sa inyong kalooban. No? Pagtuunan natin. No? 1 Corinthians 1:3-7, sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa kaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayong may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang diranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Sa Asya, napakabigat ng aming dinanas anumat akala namin ay mamamatay na kami para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin sa patuloy niya kaming ililigtas. Purihin ang Diyos. Tingnan niyo po yung dinaanan ni Apostol Pablo sa ating binasa. Akala nila mamamatay na sila. Sa mga pag-uusik na kanilang nararanasan, ang sabi dito, yung nararanasan nila, ang tinitingnan namin, ang layunin ng Diyos to spread the gospel.
As a Christian, mayroong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Iba-iba man tayo na mga pinagdadaanan, subalit tayo ay may iisang Diyos. At ang layunin na yon ang dapat nating makita kung bakit nararanasan natin. And take note of this, my brothers and sisters. Yung nararanasan mong kapigatian because of your sin, hindi yan pagsubok ng Diyos. Pag-aani ng iyong ginawang kasalanan. Kaya dapat makita natin na ang kalooban ng Diyos, ito ba ay trials? Ito ba yung pinagdadaanan ko? Ba't ako nagkasakit? Ito ba'y kalooban ng Diyos? Bakit di ka nagkasakit? Punong-puno ka ng panginagawang pag-inom, paninigarilyo, pagpupuyat. Iba po yun. Iyon po ay hindi trials ng Lord, but ito po ay pag-aani ng inyong itinanim na kasalanan. But, kung tayo po ay lalapit sa Diyos and admit our sin, the Lord will give us another chance habang tayo ay may buhay. Dahil ang Diyos ang siyang sa atin ay nagbibigay ng pag-asa. Amen. Pangatlo, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating sitwasyon. Verse 8 ng ating teksto, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Ang pag-ibig ng Diyos, ang tunay na hindi magbabago. Kaya manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Psalms 31:7, I will be glad and rejoice in your love, for you saw my affection and knew the anguish of my soul. I will be glad and rejoice in your love. No? Romans 8:35-39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, anumang sitwasyon ang pinagdadaanan mo, mahirap man, subalit ang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi nagmamaliw. Hindi yan maghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. 1 Peter 4:19, so then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Patuloy lang ang buhay. Just continue to do good, to serve the Lord in spite of everything, every circumstances of your life. Kung kayo ay masaya, maglingkod ka sa Panginoon. Kung ikaw ay malungkot, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Kung ikaw ay nahihirapan, lalo kang maglingkod sa Panginoon. Amen? Pang-apat, maglaan ng sapat na oras sa Panginoon, sa pananalangin, pagsamba, at ng pagpapasalamat. In spite of that situation, let us worship the Lord. Maglaan tayo ng oras. Sabi nga ni Ate Jane, sa kabisihan ko, Lord, di pala ako nakalapit sa'yo, di pala ako nakapanalangin. Sorry, Panginoon. Ito po yung solusyon ng anumang sitwasyon at sigalot na nararanasan natin. Maglaan tayo ng sapat na oras just to talk to God in prayer, worship God. Sunday ngayon, subalit may mga upuan pa tayong wala.
masaya siguro ang buhay ng mga nakaupo diyan. Kaya makikita natin pag dumadaan sa pagsubok, nung dumaan ng pandemic, punong-puno, pati bahay nag-worship. After pandemic, nawala na. But, ang paalala sa atin ng Panginoon, in every situation of your life, kung happy ka, kung malungkot ka, kung may pinagdadaanan ka, hindi dapat nababago ang ating paglilingkod at pagpapasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always. Rejoice always. Pray continually. Ano pa? Give thanks in all circumstances. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. That is the life of a Christian. Amen. Ako po'y natutuwa sa pamilya Tolentino lalo na po nung last day. Bagamat naroon ng kalungkutan, ang sinabi ni Ate Jane na si Tatay Bay ay tumanggap sa Panginoon. And then yung kanilang pag-o-honor sa kanilang tatay, nandun yung biruan. Bagamat nakikita mo yung malungkot sila, nawalan sila ng mahal sa buhay, subalit sila ay masaya sapagkat alam nila yung pangako ng Diyos na si Tatay Bay ay kasama ng Panginoon. At balang araw, they salute, Tay, Lolo, pagdating ng araw, makakasama ka namin. Ganun po yung hindi natin ma-explain, di ba? Kasi pag kilala natin ang Diyos nating panaglilingkuran in every situation of our lives, for better or worse, till death do us part. Ay, ano na pala yun? Kasalan na pala yun. No, nagpapatawa lang po ako kasi masyado kayong seryoso. Kasi napaka-seryoso po yung pinag-uusapan natin. Alam po natin na lahat mayroong kanya-kanyang sa prayer request lang natin, marami tayong mga kamag-anak na may mga sakit, may mga kapatiran tayo na may mga pinagdaanan, subalit ang pangako ng Diyos kailanman. Sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Conclusion na po tayo. May tatas pa. Sabi doon, game over na, sabi sa likod. Chop, wala na, okay na. Conclusion na po tayo. True joy comes from our connection with God, not from life's circumstances. Amen? Yung ating totoong kasiyahan, kagalakan, ay makaganap lamang ito sa buhay natin if we have true connection with God through Jesus Christ. Hindi po dun sa mga circumstances na ating pong nararanasan dito sa mundo. Our rejoicing should be in what the Lord has done. No? Continue to be regardless of our circumstances or feelings. No? Pagpatuloy tayo, ano man nararamdaman mo, malungkot ka man, masaya ka man, our rejoicing should be in what the Lord has done. No? Through Jesus Christ and the cross of Calvary, yun po yung pinakamaganda. Jesus offers us joy that is full, incomplete, grounded in His presence. Even in times of sufferings and trials, we can hold into this joy because it's anchored in the eternal. No? Pangwalang hanggan ang pangako ng Diyos. Our hope is in the Lord, for He is our rock and salvation. This reason is enough to rejoice always, even in various trials and sufferings. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sapagkat alam po ninyo, walang nalilingid sa inyo. Lahat kami may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ang pamilya Tolentino dumaan sa kalungkutan, subalit Panginoon, yung joy in their hearts, Father God, because of your salvation, because of your promises, Father God, doon po sila humahawak. Ang aming kapatid, Panginoon, na sa pangalawang pagkakataon ay nakunan. Subalit, Panginoon, yung layunin niyo, Panginoon, ay higit na mas mabuti. Father God, lahat kami may kanya-kanyang pinagdadaanan. Yung kapatid namin, Panginoon,
Ang nanay niya ay may cancer. Subalit patuloy siyang naglilingkod sa inyo. Sapagkat alam niya, Panginoon, ang buhay, sabi po ni Apostol Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Father God, O Lord, salamat, Lord. In spite of that sufferings and trials in our lives, Father God, you give us joy, Father God, O Lord, na hindi po ma-explain ng mundong ito. Salamat, Lord, in spite of that sufferings, Father God, we always look, Father God, in your promises na lagi pong nagbibigay sa amin ng pag-asa. Father God, salamat na Panginoon sapagkat dati kami, Panginoon, ay walang pagkakilala sa inyo. Dati, Panginoon, nakala namin ang buhay sa mundong ito, Ama, kapag may pera, maraming kaibigan, maraming tinatamasa, Panginoon, ay yung ang tunay na kaligayahan at doon kami nagagalak. Subalit nang ikaw, Panginoon, ay aming makilala, not in our circumstances, Father God, O Lord, kundi, Panginoon, kung ano ang ginawa ninyo para sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa inyo pinakamatas sa papuri, pagsamba at pasasalamat tanging sa inyo po lamang sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo kaysa ng Santong Espiritu. Amen. To God be the glory.